Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Nakita nyo, napakarami ng anomalya. Napakaraming mga tiwali na ginagawa po ngayon sa iglesia. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Laganap siya kung saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito magdaraya. Nakahilera at iba-iba ang mga luxury cars. Ang kanilang mga asawa ay mga signature, ang mga suot ng mga damit. Doon po makikita na ninyo ang korupsyon. Pinapag-aabuloy na, minumulestya pa. Ganun po. Yan, nagpapakasasasin na ngayon. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa. Para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo, hinahanap. Yung tulog niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Panubha po ng panubha ang mga katiwalian. Lalo na po sa pananalapi. Pananamantala po. Kaya na makikita sa mga pamamaraan po nila, sa mga di umano'y pagsasaayos ng mga tanggapan, ang paglapastangan maging sa nag-iisang natitirang anak ng sugo, ang kapatid na Bienvenido G. Manalo. Ang manipulasyon sa mga nasasaklaw ng kanilang tanggapan, Engineering and Construction Department, para lamang bigyan daan ang maraming anomalya. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang beses ko pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan niyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Ano ho ang sanhi nito mga abduction na to? Bakit ho dinudukot ang mga ministro? Kasi maraming mga ministro at mga manggagawa sa iglesia na nakikita nila yung mga ginagawang mali ng mga manalo. At dahil sa hindi na nila matiis ang mga pinagagagawa, ay nakapagsasalita sila ng pagpuna o kung hindi man sasabihin natin pagtuligsa doon sa mga pinagagagawa. At dahil doon ay nagagalit yung mga manalo sapagkat bakit sila pinupuna. At paano po sila dinudukot, sir? Gaya halimbawa ng ilan ay kinuha ng militar, iba ay kinuha naman ng pulis. Ng hostage na kung ano-ano, kung sino-sino hino-hostage. Sa salaula na napakarami na pong katiwalian at ang pinakamasaklap sa lahat ay yung mga nawala po na mga ministro, yung mga missing na mga ministro. Siyang nang hostage. Kapatid na... Kailan po yan?
extortionist. Oo, yan ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Tulungan niyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Nagwawala naman si dating Iglesia ni Cristo Minister Lowell Menorca sa umano'y armadong grupo na mistulang hit squad ng Iglesia ni Cristo. Itumska naman ngayon sa mga lugar, sa mga distrito, masasabi nating operators, yun ang mga hitman nila. Sila yung gagawa ng anumang kinakailangan, kung yun man ay pagdukot, pagpatay. Gusto nila akong magsalita na sabihin kung hindi totoo yung tungkol dun sa mga abduction at dun sa mga yung sinabi ng aming ng asawa ng kapatid na Tenny at ng kanyang anak tungkol sa nanganganib ang kanilang buhay. Eh hindi ko masasabi yun sapagkat ako mismo alam ko nanganganib ang aking buhay. Ngayon, naging armadong grupo na ito na ginagamit ng INC laban sa mga sumasalungat sa kanila. Kaya nga kung doon sa Mindanao, merong abosayak, na-hostage. Nang-hostage. May mga commander, commander robot. Dito, nang-hostage din Yan ang tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Kamusta ho naging buhay niya doon po sa kampo ng INC? Very traumatizing daw po. Sa briefing namin, very short, hindi pa po kami nakakakuha ng detalye. But merong mga continuous at consistent na interrogations, torture, paghihigpit, and of course, yung detention. Pero grabe, attorney, ha? Kasi nung una, syempre, yung mga reports, kidnap, di ba? Abduction. Pero sa sinasabi nyo ngayon, mas marami pa yung naging paglabag na umabot hanggang torture, kanyo? Yes, ma'am. And maliwanag naman po pag nakausap ninyo na matindi po ang pinagdaanan niya. 3 months po siyang hindi namin nahanap. Ang tanong, bubuhayin pa ba kayo pang umahala? Yun ang hindi ko malilimutan na sinabi niya nang galing sa bibig niya. Sabi ko, sino ba kayo? Taga sino ba kayo? Sino ba kayo? Taga Central kami. Ano to? Oh my God. Totoo yung sinasabi ng kamabasa na may mangyayari sa amin. Ito ba yun? Ito ba yung sinasabi niya yun na kung bubuhayin pa kayo na pamamahala? Hindi ko po maatim na hindi ko maibahayag ang isang lihim na panukala ng kapatid na Eduardo Bimanalo. At lalo pong lumubha ang paghihirap, paninikip ng aking dibdib. Nang marinig ko po ang detalye ng lihim ng panukalang yon. Ang lihim na planong sinasabi ko po ay tungkol sa pagpatay sa akin ng kapatid na Eduardo Bimanalo. Mga walang kwentang tao yan, kinakasangkapan ng demonyo. Mga Judas. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas. Iisang beses ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Mga kapatid, tulad ng sinabi ng Diyos at sinasabi ko sa inyo, huwag kayong padadala sa mga bulaang propeta. Dahil pawang mga sugod ang demonyo, mga yan. Ito ang mga taong nakangiti kapag kaharap mo. Pero sa loob ng kanilang utak ay ang kanilang maitim na balak.